Morning guys, welcome po ulit sa akin channel. Sa video po natin ngayon, tuturuan ko kayo kung paano ko in-apply yung driver's license ko dito sa Canada. Kung saan ko siya kinuha, kung ano yung mga naging requirements, saka kung magkano yung presyo. O nga pala, importante magkaroon ka ng lisensya pagdating mo sa Canada. Kasi dito katulad ng Pilipinas na makakakuha ka ng mga public transport agad, tulad ng tricycle, ng jeep. Dito magkakalayo masyado yung mga lugar. Swerte ka pagka katulad ko, nakahanap ako ng bahay na malapit lang sa trabaho ko, walking distance lang. Paano kung malayo yung nakuha mong bahay, kailangan mo mag-commute. Yung mga bus pa naman dito, hindi siya madalas dumaan, may mga oras lang siya. Magtsatsaga ka paglakad pagka ganun. Kaya importante na pagdating mo pa lang dito sa Canada, kumuha ka na agad ng lisensya dahil medyo matagal yung magiging proseso. Saka magagamit mo rin naman siya sa future kasi kailangan mo rin talaga kumuha ng sasakyan lalo kung magkakaroon ka ng pamilya rito. At kung magiging residente ka, maghahanap ka ng mga part-time, madalas magkakalayo yung mga trabaho o madalas hinihingi nila kung may lisensya ka or kung nagda-drive ka. Isa yun sa mga requirements pagka gusto mo part-time. So ngayon tuturo ko sa inyo kung saan ko kinuha yung lisensya ko, kung saan ako nag-exam, kung magkano yung bayad sa exam, saka kung ano yung naging proseso. O nga pala, nakuha ko pala ngayon is yung class 7 GDL. Katumbas nga pala na to sa Pilipinas is yung student permit. Ang restriction pa lang niya is hindi ako pwede mag-drive pa ng sasakyan na ako lang mag-isa. Kailangan i-accompany ako ng class 5 or non-GDL class 5 driver's license owner, or yung full na siya, yung meron na talaga siyang lisensya na hindi siya nasa probationary. May ipapakita ko sa inyo na app, doon ako nag-review. Nandun na rin lahat ng introduction kung ano yung kailangan nyo malaman sa pagdadrive dito sa Canada, yung mga rules, saka yung mga explanation. Madali lang siya intindihin, babasahin nyo lang. Saka libre lang siya. Ang problema lang is hindi lahat ng features niya na-open. Pero halos kalahati magagamit mo para makapag-review ka. Plus meron pa siyang exam na parang pwede mong i-testing na pag nasagot mo at lumabas sa exam. Kasi halos lahat ng itinatanong doon kaparehas ng lalabas sa exam. Kaya pag nasagot mo yung nasa app na yon, yung pan-training mo, masasagot mo na rin yung sa exam. Tapos may link din ako na ilalagay sa description. Nandun yung parang copy siya ng book ng about sa rules and road safety dito sa Alberta. Kasi iba-iba yung rules and road safety dito sa sa Canada. Ang ipapakita ko lang sa inyo, ang link lang na ilalagay ko is yung para dito sa Alberta. Kasi yun yung in-apply ko. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi lahat nung reviewer dun sa app na ipapakita ko sa inyo is pwedeng gamitin. Hindi lahat is free. So yung part na hindi na free, yun yung pwedeng mo nating nandun sa link. Katulad ng ginawa ko. In-open ko yung app, pinag-aralan ko, nag-exam ako, araw-araw, tinatry ko yung mga test. Tapos yung part na kulang, yung hindi na free, kasi hindi ko ma-open, yun yung hinahanap ko ngayon sa online. Kaya nakompleto ko yung reviewer. Tapos importante doon, bago ko pumunta, kailangan talaga makapag-review ka ng mabuti, tandaan mo lahat. Kasi hindi katulad sa atin na basta may kakilala ka, tapos kukuha ka ng lisensya, kahit hindi ka na mag-exam, makakapasa ka. Dito hindi. Kailangan mo talagang pagdaanan, kailangan mong aralin yung mga batas nila sa kalsada. Tapos kailangan mo talagang maging disiplinadong driver para bigyan ka nila ng lisensya kasi masyado silang mahigpit dito. Tulad na lang nun sa alcohol consumption, talagang zero tolerance sila rito. Hindi ka pwede mag-drive nang meron ka kahit konting alcohol sa katawan. Kaya kung gusto mo uminom sa labas, kailangan magsama ka ng driver mo pa uwi. Kasi hindi ka papayagan mag-drive ng nakainom ka. Or kung mahuli ka,
malaki magiging penalty mo. So yun lang, papakita ko sa inyo lahat ng ng mga requirements, kung saan lugar, saka yung price. Tapos open nyo na lang yung app na sasabihin ko sa inyo kasi nandun na lahat ng explanation. Mahalaga, naturo ko sa inyo kung paano ginawa ko. At good luck, sana makapasa kayo. Sana makakuha na rin kayo ng license kasi magiging matagal yung proseso, kaya umpisahan nyo na. Okay guys, kung bago kayo sa channel ko, sana pa-subscribe naman. Maraming salamat. Ito nga pala ako kumuha ng exam guys sa Leduc Registries. Yan, dito lang yan sa malapit sa Best Western. Papasok ka doon sa pinto na pinasukan ng babae, tapos gawing kanan. Yan, tapos ito naman yung pangalan ng app na dinownload ko kung saan ako nag-review. Nakalagay na dyan lahat ng mga kailangan yung malaman. Mabasahin nyo lang mabuti. Yan, tapos may mga sample exam dyan na sasagutan nyo. Iba't iba rin yung mga salita dyan. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyo gamitin para mas makapag-review kayo na maayos. Ito naman yung mga requirements na kailangan nyo dalhin at pumunta kayo dun sa registries. Tapos pag nakapasa na kayo, yan yung copy na ibibigay sa inyo pag sinurrender nyo yung driver's license nyo. Ibigyan din kayo ng parang papel na ganito pansamantala kasi hindi naman agad ibibigay yung card mo, after 2 weeks pa. Tapos after 2 weeks, yun nga, kailangan mare-receive mo siya sa mailbox nyo. Tapos yan naman din yung ginastos ko, lahat. Yung 44 in yung sa pagsasend ng driver's license ko sa Pinas para ma-background check nila. Tapos ito na yung ID na dumating after 2 weeks. Ayan, tapos yun, naantay mo na lang yung tulad ko, inaantay ko na lang yung schedule na road test ko kasi nagpasa naman niya ako ng license ko sa Pilipinas. Pero kung wala ka pang license na galing sa Pilipinas, maghihintay ka at least 1 year bago ka makapag-road test. So guys, yun lang. Tapos yung pag-road test pala rito, ikaw rin yung magdadala ng sarili mong sasakyan. Try natin sagutin hanggat sa makakaya natin. Mag-iingat kayo palagi and God bless.